Hello mga pinatiba! Come on, let's go! Tara! Ay, hindi pala atin yun. Hello mga ka-cakes ni Lay. Another day, another cake order, another blessing. O, ayan ang atin. Legit. Anyway, ito nga guys. Pakita ko lang, no, diba? Nababakal tayo. Kagigising ko lang. Na-edit ko na kasi ito kagabi, tapos ngayon ko lang i-voice over. So, pakita ko lang sa inyo guys yung ating vintage cake na order nung nakaraan. Ito yung ating rush cake na kahapon lang nag-inquire. Hindi siya nag-inquire. Actually, kahapon lang siya nag-confirm. Then, kinabukasan na yung kanyang cake. Pero okay lang yan. Kasi di ba nga, baker nagipit, sa rush order kakapit. Hindi naman, syempre. Na-challenge din kasi ako dito kay Sisi, taga-building 9 to, kapitbahay natin. Ito yung mga ganitong order na kapag kaya pa naman ng time na makapag-bake, di sige, gora. Siya ko, tignan nyo naman, napaka-challenging. First time kong ginawa tong gantong design, kaya talagang nagandahan ako. Hindi ko lang maalala kung first time, pero I think nakagawa na ako nito mga bento style. Pero ito kasi medyo malaki to. 8x4 ang bottom niya o yung baba niyang cake. At saka yung top tier niya, kasi 2/3 to, 6x4 na mocha. So, yan yung flavor na pinag-usapan namin ni Sisi. At saka syempre, dahil bonggacious ang bayad nito, nilagyan natin ng chocolate chips yan. Nakadepende sa bayad. Hindi naman syempre, generous naman tayo magpalaman, maglagay ng ganyan. Tapos yung pinang-cram coat at palaman ko muna sa kanya, yung icing nilagyan natin ng Flavorade. Diba? Actually, sa mga upcoming videos ninyo, guys, talagang makikita niyo mga improvements natin sa, hindi naman improvement, kumbaga, mas ibubongga pa natin lalo. Kung bongga na siya, bonggahan pa natin, lalo-lalo na sa lasa. Kasi I wanted na talagang masatisfy kayo at wag masyado tayong magtipid. I-satisfy natin yung base sa ibinabayad sa atin ng mga customers natin. So, tutor nga ito, ganito nga yung ginawa ko. Pinagpatong ko na siya ng diretso. Though kahit medyo shipon yung nasa taas natin, talagang tignan nyo, umuumbok, yan lang talagang makaanuhan sa shipon kapag nakapatong. At saka binake ko to ha, nung nag-confirm si Sisit na kapag down payment na siya, talagang gora bake tayo agad. Madaling araw ko na to binake, actually mga 3 AM. Then nirest ko siya, then na-chill ko naman siya ng mga ilang oras bago ko siya final frosting or pre-nostingan. Ayan, so naputol yung ating pagre-record kasi may tumatawag si Tita Saling. Sa mga oras na to nagpapalalamog kasi ako ng suman sa liha, o diba? Pag gusto mong kumain, kain pa more. Palalamog mo na lang. At anyway, ito na nga, pakita ko na, nagpapakinis na nga tayo dito. So parang baby pink siya na may combination siya ng peach color based dun sa inspo na sinend ni client. So yan yung parang color. Kasi usually kasi yung mga printer natin mapusyaw or maano yung kulay. Pero kapag yung tinignan natin yung kanyang inspo based dun sa cellphone na sinend, dun natin makikita yung talagang color ng ating cake. So ayan, so parang baby pink na kinombinationan ko siya ng ng peach color. Then ayan, nag-darker lang tayo dun sa parang mga border niya para medyo lumitaw naman yung mga ganitong niya, border niya, kasi vintage nga yung style nito. So yun lang talaga, struggle is real sa mga ganitong style ng cake na maraming papiping na effect is yung panginginig ng kamay. Pero syempre, dahil bayad tayo, kasama yan yung manginig yung kamay mo. But anyway, talaga nagandaan ako dito sa cake na to. At kahit short notice, talagang inano ko na may satisfy yung kliyente dito na magustuhan talaga niya. Syempre, at the same time, lalong-lalo na yung celebrant na si Rihanna. Happy 15th birthday, baby. Ayan. So, napaka-thankful ko kay Sisi. Talaga, ang lambing ni Sisi. Kapag kausap ko siya, kasi dapat 4 PM yung delivery. Tapos sabi niya, ay sis, nasa Commonwealth po kami, ganyan-ganyan. Nakakatuwa yung mga ganong kliyente na nag-update agad sila na kapag yung delivery time na, 'di ba, hindi pa siya on time or kumbaga na bago. O 'di ba? Sabi ko, sige sis, take your time para na-chill pa natin yung cake, o 'di ba? Siyempre, tinetake advantage natin yung kasi 'di ba nga, fresh na gawa talaga, dapat ma-chill talaga ng kahit papaano yung ating cake para talagang lalo siya nagsiset. Ayan. So, pakita ko sa inyo yung actual kung gaano ako kabagal, kung gaano ko to katagal ginawa. Actually, yung total ng natapos ko to mga kulang-kulang 2 hours na. Yung pagka-cram coat,
Pagpa-final icing, syempre yung icing kasi hindi naman totally agad nakahalo na, maghahalo ka pa, magkukulay ka pa, i-achieve mo pa na yung pag nag-combine ka ng color, ma-achieve mo yung ganong color, diba? So yung color kasi niya medyo light pink nga, sabi ko nga, deep pink na master gel yung Chef Master, at saka kinombinan ko siya ng Sugar King para ma-blend ko siya, then meron siyang peach yan. So ganyan, ganun yung actual na bagal ko kung paano ako mag-icing, guys. Then ayan, time-lapse na lang natin ulit kasi abutin tayo dito ng siyam-siyam. So ayan, di ba, ang cute lang niya, pero kahit hindi medyo pantay yung mga ganyang-ganyang effect ko, carry na yan, di ba? At least alam naman natin ganun yung style niya. At ang mahalaga, at natutuwa naman ako kasi meron akong isang client din, share ko na lang din, na i-compare yung ating cake sa isang sikat ng vlogger, lodi ko. Kami mga baker, tulungan naman kami, hindi kami nagsisiraan, kung tulungan. Siyempre, hindi mo naman maiiwasan sa mga kakompetensya mo si ganyan, kompetensya mo si ganyan. Pero syempre, plus factor or bonus factor yun as a baker din, diba, na dati client niya tapos lumipat sa'yo, diba? Or kaya client ko na lumipat sa kanya, okay lang po yun kasi choice naman po ng mga ating kliyente yun or buyer. Pero syempre, kung saan ako medyo namamali or kung sa tingin ko hindi maganda or doon ako dapat mag-improve, yun talaga yung mas tinutuktukan ko, yung ma-improve ko yung sarili ko. At ayoko rin kasi na merong nasasabing hindi maganda yung iba sa product ko. Kung meron man, nagpapasalamat ako kung meron mang mga bad feedback. Kaya talagang tanong ko yung honest review, kung may mapait ba, matabang ba, dry ba, okay yun kasi mas lalo ko siyang mas ini-improve. Mas ina-accept ko yung mga ganong feedback para lalo ko siyang mapabuti, 'di ba? So ganoon naman, 'di ba? Kung saan tayo medyo nagkakamali, yun talaga yung dapat nating tandaan at lalo nating i-improve. Ako ganoon ako sa sarili ko. Ayoko talaga na may nasasabing hindi maganda kasi nahihiya ako. Lalo na, 'di ba, magbabayad sila ng maayos sa iyo tapos hindi sila matutuwa sa ibinigay mo, sa hindi sila na-satisfy kasi lagi ko nilalagay yung sarili ko na ako yung kliyente. Kung magbabayad ka ng kunwari 4K ito, magbabayad ka ng 4,000 o kaya 3,500 to 2,000 ganyan. Ang laki ng pera na yon. Hindi yun basta-basta kung saan lang kinukuha. Kaya dapat i-satisfy natin at i-worth it naman natin yung ating mga buyer. So yun lang yung maisasuggest ko sa mga baguhang baker. Kapag talagang hindi nyo pa kaya yung mga ganong design or maging honest lang tayo kay client, ay sis, itatry ko, hindi man 100% na makukuha pero best effort na susubukan natin at lagi lang tayo maging honest sa kanila kung ano man yung mga design na hindi natin kaya, ganyan, at ito lang yung kaya mong ipalit. Ayan, so yun lang for today's video. Ito na yung ating final look. Thank you so much, Sisi, at ang kanyang feedback talaga natuwa siya at nasarapan din po sa ating cake. Maraming salamat po sa lahat na sumusuporta sa cakes ni Lay at iba pa. Thank you so much. God bless everyone. Ingat po tayo lagi. Bye-bye!